Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos nating masaksihan ang binyag ng Panginoon nung nakaraang linggo at tayo rin na pagnilayan din natin ang kapangyarihan ng binyag na sa ating buhay na tinatanggap na tayo bilang mga ampong anak ng Diyos, natural lang po na sana isalamin din po natin ang kabutihan ng Panginoon, di ba? Like Father, like children. Yun po yung malaking hamon sa atin. Kung pwede po sana, at ito'y posibleng-posible sa grasya ng Espiritu Santo, isabuhay naman po talaga natin yung nais ng Panginoon.
at talagang maituring naman tayo kahit hindi naman po tayo karapat-dapat na kanyang maging mga anak. Dito rin po nasi-separate po tayo sa mga hindi po Kristiyano. Bagamat siyempre pinagdarasal po natin. Pero kung meron pa po ng mga tao na hindi talaga conscious ng mga binyag, katulad po natin, karamihan po sa atin ay bininyagan nung tayo mga baby pa, pero hindi natin naintindihan yung tunay na implikasyon ng binyag natin. Malamang hindi natin talaga makita kung ano ang hamon ng binyag sa ating buhay. At sinasabi sa atin, mabusog tayo sa mabubuting gawa sapagkat ang Diyos, ang ating Ama, no, ang pinag-ugatan ng ating buhay ay punong-puno ng kabutihan at kabanalan. Ganun din po ang dapat natin gawin. Kaya napakaganda po ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Kung nakita po natin yung biyanan ni Pedro nung pinaggaling siya ni Jesus. Dali-dali, ang bilis. No? Napakabilis talaga. Ano pang inaantay nyo dyan? No? Pwede natin imagine na yun yung sinabi nung Peter's mother-in-law. Sabi niya, ano pang inaantay nyo? Dali ka na, maglingkod na tayo. No? At naalala ko ang image na isang waiter, di ba? Kasi she waited on them. Naglingkod siya na parang isang waiter, pinaglingkuran ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga kasama. Yung waiter, napapansin ba ninyo? Talagang hindi po yan upo kasi tinitignan po niya kung ano yung susunod yung kailangan. At kapag meron kayong kailangan, sabihin niyo, waiter, di ba? Minsan pautos pa tayo, waiter! Di ba? Sana magkaroon naman tayo ng galang sa ating mga waiter. Pero pag tinawag natin, waiter, ano po yun? Ano po yun? Di ba? Na merong excitement kasi gusto lang nila talaga bigyan tayo ng magandang serbisyo. Ganoon din tayo. Ang identity natin bilang mga nabinyagan ng Panginoon ay waiter, lingkod, alila, katiwala, alipin ng Panginoon na sana paglingkuran natin ng isa't isa. Palagay ko walang mundo na lingkod yung iba, tapos pinaglilingkuran naman yung iba. Parang hindi tama. Lahat tayo dito ay lingkod ng Panginoon at konkreto sa mabubuting gawa tayong lahat para sa isa't isa. Ikalawang pagninilay, yung pagkalubog ng araw, talagang ang dami ni Kristong ginawa na mabubuting gawa. No? Pinagaling niya mga may sakit, inalis ang mga demonyo, tapos marami pa tayong ma-imagine, mga bumuhay ng patay, napatawad ng mga kasalanan, di po ba? Nagbigay paningin sa mga bulag. Hindi lumampas yung araw na walang ginawa na ang ating Panginoon, kundi mabubuting gawa. Hindi kaya natin napagnilayan na ang araw na binibigay ng Panginoon ay hindi para sa atin. Ito'y ginagamit para sa isang mabungang existence dito sa lupang ibabaw sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating kapwa. Maganda ba pagnilayan pagkatapos ng araw? Magnilay tayo. Ilan ba ang napalapit ko sa Diyos? Ilan ba ang tinulungan ko dala ng habag ng Panginoon? Yun. Pagdasal po natin yon at mabubusog yung buong daigdig na mabubuting gawa at grasya mula sa Panginoon. At last but not the least, sa isang binyagan na binyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, huwag makalilimot magdasal. Kasi yun na lang po talaga ang ticket natin sa ating Panginoon. Ako'y nalulungkot sa atin na sa kabila ng mga opportunity na binigay sa ating Panginoon, time, talent, treasure, ang una nating sinasabi, ang dami ko kasing ginagawa. Busy ako. We are never too busy for God. Bakit? Nasa Kanya naman ng oras eh. Siya ang nagbibigay sa atin ng oras. Siya nagbigay ng talino. Siya nagbigay ng kayamanan. Hindi ba kahit ka lang sa kaunting sandali, bumalik man lamang ito sa Kanya at magsabi man lang tayo ng salamat. Kaya magdasal tayo. Yun na lamang po ang pinakatiket natin para mapalapit tayo sa ating Panginoon, maging in tune sa nais niya. At pagkatas ng dasal, magkaroon tayo ng lakas at tibay ng kalooban para gawin ang nais ng Panginoon. O Diyos, sa taong ito na binigay niyo sa amin, patuloy po ang aming pagninilay. Huwag nawa naming sayangin ang bawat oras. Gamitin nawa namin ito sa paglilingkod sa inyo at pagbibigay ng buhay sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.